tongue? so wide. Can I see? How? Can you show the camera? Can you show the camera? That's so big. Show the camera. I can actually make my tongue wide also. But not as wide as yours. Which role are you most proud of out of everything? Boxing. Boxer. Yeah. That's the first, right? Or singer. Boxing. Boxer. So, I want to do a duet. What is that? Para sa'yo. Because, guys, if you don't know, he can sing, okay? So, there's one song called Para sa'yo. It means for you, right? Makarinig ko talaga. So, Like, this song is for you, like that. Para sa'yo. yeah. So, I'll sing the chorus. You can sing the verses. And then I'll sing the chorus. Okay, sige. Okay, I'll just play it, whatever. Can you guys hear it? They can hear that? Or... I think so. Type 1 if it's good. I think it's like this. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kung ito ang dahilan upang magkasundo tayo, ito ang tanging paraan na naisip ko upang magkaisa, damdamin mo, damdamin ko. Para sa'yo ang laban na to. Para sa'yo ang laban na to. Hindi ako susuko. Sigaw ko sa mundo. Para sa'yo ang laban na to. Are you surprised? Pilipino, para sa'yo. Pa naman. Ang laban na to. Para sa'yo. Ang laban na to. Kaya ako susuko. Sigaw ko sa mundo. Para sa'yo. Bayan ko. Okay, I'm a girl, huh? I'm a girl. But I can make my voice really low if I want to. I can make it low. Like, parang boy. Yeah, I can just make it low. It's my talent. That's why I wanted to surprise you with it in the song. Yeah. So that's my hidden talent also. Oh, okay. Yeah. Are you surprised? I'm surprised, You're yeah. surprised. Okay. Pag gano'n yung usapan, ibig sabihin, threatened sila dun. Threatened saan? Saan threatened? Saan? Na meron kami promotion? Na bagong promotion na naniniwala kay Tata? Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So ating panoorin ang naging live na revelasyon ni Pinoy Sakalam YouTubers o mas kilalang Kuyang Joseph kay Silver Voice TV at sa mga naging banat nito na kung saan ay merong mga revelasyon na ngayon nyo lang malalaman. So, pinipigilan nila, so they will say, oh, meron na, Pinipigilan? Sino na yung ibibigay kay Tata? meron ng bagong ganito. Gawa ka ng kwento. Hindi namin kayang pigilan sa... Sarili nga ang girlfriend. Sarili niya nga magulang. Hindi siya kayang pigilan. Tapos kami, titigil. Ano kami? Hero? Ano kami? Siga? Ano kami? May pagmamayari kay Tata. Si Tata, sariling isip. Sari ng pedyo, sari ng pausip. Ganang bagong ganyan, pinagagawa, bla bla bla, same PS, di ba? Same PS. Ikaw ang PS. So, they're Bakit ka ganyan? Tuloy mo. actually doing their best. Doing our best.
Siniraan mo ko kay Paras. Tandaan mo, si Paras ang magsasalita kung gaano ka magbaboy sa mga taong tumutulong sa Paxos. Sa ang salot, hindi lang sa Pilipinas, sa boxing industry. To prevent General from coming back. Prevent where? Saan ka nakakuha ng ebidensya na kami ay nagpapahinto? Aber, saan? Saang bandang rekto ka nakakuha? Saang rekto ka nakakuha? Ng silyadong kami ang gumawa niyan. So, yun po yun. Kasi, nakikita nyo naman pag Ano nakikita? Sa katangahan mo, araw-araw, at kagaguhan mong araw-araw na wala kang ginawa kundi fake news? Yan ba nakikita? Ay pinagmamayabang mo? Na hindi ka halos maligo? Katulad ng sinasabi mong Jason. usapan, 'di ba, may mga pinadala sa akin na comments doon na SB pagka ang sinasabi doon, babalik, willing tanggapin ni Sir Sean Gibbon si General. Parang ano sila, ayaw nilang magtutok sa ganung subject. Sino ayaw magtutok? Sinatampal ka nga ni Jason eh. Sino tututok sa'yo? Si Tata? Bakit? Tingin mo, ganun ka ka-importante nga. Ka-level ka lang ni Jason. Ka-level ka lang ni Jason. Si Jason, sabi mo, walang pinag-aralan. Ikaw, may pinag-aralan. Ganyan kayo magka-level. Diba? Ang dami yan. Check. Pag ganyan yung usapan, ibig sabihin, threatened sila doon. Threatened saan? Saan threatened? Saan? Na meron kami promotion? Na bagong promotion na naniniwala kay Tata? Threatened yun? Kayo ang threatened. Yung grupo nyo, kayo. Kung ano yung usapan pong iniiwasan nila, doon sila threatened. Ano bang gusto mo pag-usapan? Bakla ka, tae ka, umakit ka rito. Ano gusto mo pag-usapan? Na ikaw ay tae? Ano gusto mo pag-usapan? Yung sir mo? Ano bang gusto mo pag-usapan? Yung grupo mo? Na titipakway? Kunyeta, wala kang pinagmamayabang, kundi natitira mong pamilya, bakla ka, silahis ka, gago. Ha? Isa kang silahis? Di ba? Kaya ano pong ginagawa nila, lalo na yung mga Anong ginagawa namin? Ang ginagawa namin, nagpo-promote kami na may promotion. Anong ginagawa nyo? Kayong walang ginagawa, gago. Kayong gumagawa ng katarantatuan. Kapag ang MP ba nag-promote, tinatarantado ba namin? Di ba hindi? Bakit kayo natatarantado? Pag kami nag-promote. Sige, tingnan nyo. Kapatid, tingnan nyo. Social media. Tingnan nyo. Mga kapwa ko Pilipino. Sino may mali dito? Tingnan. Sino may mali? Sabi namin, guys, proud kami. May 2 promotion para kita tayo. Proud kami ha. Isang US, isang Japan. May mali ba sa sinasabi natin? May mali ba? Walang mali doon. Tapos sabi nyo fake news? Alam niyo ang problema sa inyo? Gusto nyo salsalin nyo yung tao. Dapat sa inyo, itong silahis na silver box ito, salsalin niya, sarili niya, sa harap ng anak niya at ang asawa niya.
Sabagay, ginagawa niya na, di ba? Sinasalsal niya na yung mga kamaliang sinasabi niya sa social media habang kaharap niya ang mga anak niya ang misis niya. Pero hindi ramdam ng misis niya at hindi ramdam ng mga anak niya na bata pa. Hindi pa ramdam yan. Pero alam nila may nangyayari dyan. Hinayaan lang nila. At alam nila rin na sinasalsal lang nila ang kwento. Para sa ano? Intensyon? Na ano? Pagkakitaan? Na ano pa? Kayo na magsabi. Ano doon, mga clown doon? Clown? Kami ang clown? Kami ang clown? Tingnan mo sarili mo. Halos ikaw di maligo. Sino hindi naliligo? Ikaw o si Jason? Eh, ginagaya mo lang si Jason eh. Tingnan mo sarili mo. Halos hindi ka mukha mag-toothbrush. Pulol. Hindi naliligo itsura. Yung buhok, hindi mukhang basa or anything na hindi naliligo. Ang lagkit-lagkit. Ikaw ang too cute eh. Ang galing mo manira, tingnan mo sarili mo. Sino ka si Justin? O si Justin TV? Ano po sila? Nag-divert po sila ng attention. Anong divert? Lasing man ako o normal man ako, gago. Nandito ako, ayaw ko mag-divert. Kumagat ka nga. Divert. Ano may katulad mo? Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Canelo Alvarez binanatan at minaliit lang si former 8 World Division Champion Manny Pacquiao, dahil ayon sa kanya, ay isang mahina at walang pag-asang manalo si Manny Pacquiao sa kanya kung sila man ay maglaban sa ibabaw ng boxing ring. Dagdag pa ni Canelo Alvarez na kapag siya daw ang makatama kay Manny Pacquiao ay hindi niya kakayanin ang lakas nito. Sinabi din ni Canelo Alvarez na hindi aabot ng 6 na round ang itatagal ni Manny Pacquiao sa kanya. Napanood naman at narinig ni former world champion and Hall of Fame legend Sugar Sean Mosley ang mga pahayag ni Canelo Alvarez tungkol sa lakas ni Manny Pacquiao kaya sinagot niya ito. Ayon sa kanya na kung ikukumpare daw ang lakas ng kamao nitong si Canelo Alvarez kumpara sa kamao ni Manny Pacquiao ay talagang mas malakas daw itong si Manny Pacquiao. Dahil nasubukan na daw ni Mosley ang lakas ng kamao nitong si Canelo Alvarez noong maglaban sila, hindi man lang daw ito nasaktan or nayanig sa lakas na pinagmamalaki ni Canelo Alvarez. Pero yung suntok ni Manny Pacquiao ay talagang ramdam niya ang lakas at pagkayanig nito dahilan ng kanyang pagkatumba. Dagdag pa ni Mosley ang lakas ng suntok ni Manny Pacquiao ay higit pa sa mga heavyweight fighter ang lakas nito. Lalong-lalo na daw ang kaliwang suntok ni Manny Pacquiao ay talagang grabe daw ang lakas nito, at first time niyang makaramdam ng pangangatog at takot na hindi niya naramdaman sa ibang mga naging kalaban niyang boksingero, bukod tanging kay Manny Pacquiao lang daw niya ito nararamdaman, kaya ang lakas na pinagmamalaki ni Canelo Alvarez ay walang-wala sa lakas ni Manny Pacquiao. Dagdag pa sa ating mga balita. Hoy, Naoya Inoue. Huwag kang matakot kay Cuadro Alas, ha? Parang pinapalata mo na talaga na natatakot ka talaga sa akin. So interview kay current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster, tungkol kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Tinanong ito patungkol sa post niya sa Twitter, dahil sa mga pinagsasabi ni John Riel Casimero tungkol sa kanya. Dahil sobra na ang kanyang ginagawang pambuhuli, kaya tinanong si Naoya Inoue kung maaari niya bang ipaliwanag ang tungkol dyan. Ayon sa kanya, I think many boxers will imitate and follow sa mga ganyang estilo, kaya wala na siyang kahit anong interest patungkol kay John Riel Casimero. ことが増えていくのかなと思うだけなんで、興味はねえみたいな、カシメロ自体に興味はないです。それはもう、本心というか、煽りとかじゃなくて、そうですね、興味はないです。
Tinanong din si Naoya Inoue kung ano na ang kanyang gagawin sa mga call-out at pambubuli ni Jonriel Casimero. Ayon kay Naoya Inoue na mas mainam na huwag nang pansinin si Jonriel Casimero at huwag na talaga siyang labanan, dagdag pa ni Naoya Inoue, na sa tingin niya ayaw ni Jonriel Casimero mangyari at para naman sa kanya ay okay lang na maging ganyan. 干せばいいんじゃないですか試合をせずにそれが一番カシメロに対してカシメロ自身が一番嫌なことだと思うそれでいいと思う Tinanong din ito kung ano ang kanyang masasabi kay Jonriel Casimero. Ayon kay Naoya Inoue ay kalimutan na natin si Jonriel Casimero, wala na siyang masasabi pa patungkol kay Cuadro Alas Jonriel Casimero. カシメロに関しては、もうカシメロに関していいんじゃないですかそんなに別に話すこともないですし Tinanong siya kung lalabanan pa ba niya ito. Ang sagot naman ni Naoya Inoue ay kung mapagdesisyonan na maglaban sila ay lalabanan niya ito. Yun lang at itigil na natin yan si Casimero dahil wala na siyang masasabi pa. だから決まればやりますし、そのぐらいなんでもうやめましょうカシメロそんな特に話すこともないですよ Ayon sa karamihan lalong-lalo na ang mga boxing fans na bakit todo iwas daw itong si Naoya Inoue makalaban si Jonriel Casimero. Nararapat ba talaga na labanan ni Naoya Inoue itong si Jonriel Casimero? Or wala silang magandang dahilan o mapapala kapag pinatulan nila si Jonriel Casimero? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Si Naoya Inoue ay kasalukuyang may hawak na 4 na titulo sa iba't ibang division sa Super Bantamweight. Ito ay ang WBC, WBA, IBF at WBO at sa bawat sanctioning bodies ay may kanya-kanyang mandatory challenger na pwede itapat sa kampyon sa bawat sanctioning bodies ay ang rank number 1 ang dapat makalaban ng isang kampyon. Unahin natin ang WBC, ang number 1 contender para sa WBC ay si Luis Nery, na kamakailan lang ay nagharap na sila ni Naoya Inoue kung saan tinalo siya ni Naoya Inoue. Kung sakali naman na magkaroon ng problema ang number 1 challenger sa anumang 4 na major sanctioning bodies ay pwedeng pumili ang kampyon na kanyang makakalaban, sa alinmang nakahanay sa rank. Dito pa lang ay pwede nang piliin ni Naoya Inoue si Cuadro Alas Jonriel Casimero kung kanyang gugustuhin, dahil nakahanay si Jonriel Casimero sa pang-8 bilang. Punta naman tayo sa WBA, ang unang nakahanay dito ay si Murod John Akhmadalib, at kung may hindi inaasahan na problema man ang top 1 challenger na hindi siya makakalaban ay pwede rin si Naoya Inoue pumili alinman sa nakahanay na top 2 hanggang top 15 contenders, ngunit si Jonriel Casimero ay wala sa top 15 ng WBA, kaya hindi siya pwedeng itapat kay Naoya Inoue. Sunod ay ang IBF at WBO na kung saan ang number 1 contender nito ay si Sam Goodman. Ngunit kung sakaling umatras si Sam Goodman sa kanilang laban ay pwede muling pumili si Naoya Inoue alinman sa top 2 hanggang top 15 contender. Kaya kung umatras man si Sam Goodman sa laban nila ni Naoya Inoue ay pwedeng piliin ni Naoya Inoue si Jonriel Casimero kung gugustuhin niya dahil nasa top 6 sa WBO itong si Jonriel Casimero. Ganun pa man ay si Naoya Inoue na kung gusto ba niya makalaban si Jonriel Casimero depende na yun sa kanyang pagpapasya. Maari naman na hindi or maaari din naman na oo, maliban na lang kung wala na talaga siyang maiiwasan, dahil kapag napanalunan ni Jonriel Casimero ang World Title Eliminator, para sa WBO, at IBF ay panigurado na wala nang pwedeng iwasan pa si Naoya Inoue kundi ang harapin itong si Jonriel Casimero. Sa WBO, ay pwedeng maglaban dito si Carl James Martin or Marlon Tapalis kontra Jonriel Casimero. Sa WBO naman pwedeng makalaban ni Jonriel Casimero alinman sa top 2 contender na si Luis Nery at top 3 contender na si TJ Doheny. Kailangan harapin ni Naoya Inoue sa ayaw niya at sa gusto itong mga top contender dahil kung hindi ay maari na siyang tanggalan ng titulo. Kaya kailangan makasungkit ni Jonriel Casimero ng malaking laban na maipanalo niya para maging top 1 contender, para hindi na makaiwas itong tinaguriang The Japanese Monster na harapin si Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Coach Freddie Roach at Nonito Donaire Jr. nagulat sa ginawa ng kanilang alaga na kanilang hinubog.
tinuruan ng lahat ng teknik, ginawang halimaw sa ibabaw ng boxing ring at nagkamit ng mga kampyonato na si Rex Chu aka the Wonder Boy ng bansang China. Sunod-sunod ang kanyang mga naging tagumpay sa ibabaw ng boxing ring, wala pang nakakapigil sa dala niyang malabagyo na lakas sa ibabaw ng boxing ring. Lahat ng humarang ay tomba, sa mura niyang edad na nakuha na niya agad ang WBC Asian Boxing Council, Continental Super Flyweight at WBO Asia Pacific Super Flyweight title. Iba talaga ang lakas ni Wonder Kid simula nang maturuan ni Coach Freddie Roach at Nonito Donaire Jr., malahalimaw ang lakas tulad ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Nakalaban na rin dito ang tubong Cagayan de Oro City, Philippines na si Michael Enriquez, para sa WBA International Super Flyweight title. Panoorin natin ang magandang bakbakan ng tinaguriang alias Blade na si Michael Enriquez ng bansang Pilipinas kontra sa Wonder Kids ng bansang China na si Rex Chu. Sa unang round ay kitang-kita na talagang lamang na lamang si Rex Chu pagdating sa tangkad, dahilan ng mabilis niyang ipakonekta ang kanyang mga suntok kay Michael Enriquez. He wants to build the sport in Hong Kong, make it more popular, open the door for others, and he's coming out very strong here in round number 1. Right out the gate, you can see why Top Rank was excited to sign Rexo. He has a very entertaining style. Right hand from Enriquez. First good punch that Enriquez has been able to land. It's just announced this week here in Macau that Rex Cho had signed, and Cho takes a hard right. And Enriquez comes straight forward, lands a good left-right. Enriquez had a real rough first minute and a half, but he's done much better in those last 30 or 40 seconds. Takes a straight left there from Rex Cho. Absolutely. Now it just, well, we'll see. I don't think he was affected too much by it. Bringing the fight to Rex Cho. He wants to pull off the upset if he can. Hard right by Enriquez. I don't even know if he even knows that it's there. Ooh, early action here in round 2. I'll say Enriquez has come out loaded for bear. Has come here not to fold up and roll over. Sa round 2 ay hindi rin nagpatinag itong kababayan natin na si Michael Enriquez, laban kung laban din siya. Bringing the fight to Rex Cho. He wants to pull off the upset if he can. Hard right by Enriquez. I don't even know if he even knows that it's there. Ooh, early action here in round 2. I'll say Enriquez has come out loaded for bear. Has come here not to fold up and roll over, I'll tell you that. Show with a combination, Enriquez able. There doesn't seem to be leading or a factor in this round so far. Good comment. Show is not unusual, he's long-armed. You can see he has good hand speed, excellent. Sa round 5 ay talagang malalakas pero ng mga pinapakawala na suntok ni Michael Enriquez at Rex Chu, tila walang kapaguran at gusto nila mapatamba ang bawat isa. Diego Corrales was one. Lance Whitaker, the heavyweight of note a few years ago, was another one. Fought very effectively, even though he was real tall. Let's see who can keep up this pace in the second half of the fight. And by Enriquez. Cho again electing to stay close, now pushing him into the corner. Let's see if he rips. Open a combination in what would seem to be a war of attrition, although both seem to have plenty of energy left at this point. Miguel working 4 corners tonight. Crowd encouraging him to do just that. He seems to have Enriquez where he wants him. Elbows him into the corner. Enriquez trying to fight it. He just likes being inside. There's no doubt about it. He's enjoying the combat, wants to engage, but it's costing him at times, and he just again got caught with it by Michael Blade Enriquez. Sa round 9 ay kitang-kita sa dalawang boksingero ang pagod dahil pahina na ng pahina ang kanilang mga suntok. Hanggang sa huling round inabot ang labanan ng dalawang boksingero, ngunit dineklara na panalo si Rex Chu ng bansang China at tinanghal ito na kampyon ng WBA International Super Flyweight title.